Okay, so good morning. So, as promised, we will try to explain na pud ta karon sa fundamental analysis. So, unsay gamit ni siya karon in choosing your stocks. And as a stock market pud is assuming na lang pud nga tag-iya jud ka sa company ba. So, before ka mo palit og stock sa isa ka company, yung ato po siyang tanaw if ang company ba is profitable ba o angay po ba natong paliton or dili. So, sa kanang karon ato siyang i-check or i-analyze na to if that certain stocks is worth to buy or not. So, karon dito sa fundamental analysis, and so karon we will try to talk about uh, earnings per share, price earning ratio, o ang return on equity. So, usually mag pick kog stocks, I also always consider these three fundamentals. So, ato na siyang i-explain karon ani nga video. So, first is EPS or earnings per share. Earnings per share is calculated as a company's profit divided by the outstanding shares of its common stock. So, modo na ang EPS. So, unsa man gyud siya? So, para nako, mingon pug ko nga ang earnings per share tells me the amount of profit that the company is making for every shares of outstanding common stock. So, pilay in earning. Unsay pilay profit sa kada shares sa isa ka common stock. So, let's try to talk, check na to ang kwan. Ang, let's say for example, check ta karon diri sa Telco, sa PLDT. So, naadri gyapon ta sa Investagram. So, gatong i-check ang fundamental analysis niya. Naadri na nga, diri na siya manggawas, no? Naadri ang earnings per share. So, karon, so ang current price sa PLDT karon is 1,211, which is ang earnings per share daw nila, pilay earnings nila sa ilahang kada share is 100.49 or equivalent of 16.4%. Og diri po ta sa dito, so ilang earnings per share is 0.05. So 125% is ang value pud sa ang price pud sa kwan sa dito karon is tag 2.12. Diri po ta sa Globe na ilang earnings per share is 161.76. So ang kaning nga mga companies jud karon kaingon ta nga ni income gyud sila sa ato ang mga shares nga ginapalit. So ato siyang mag-create tag comparison karon, so which is atong kanon is mo siya ang TEL. So TEL is PLDT. Karon na pod is napod tay GLO which is Globe. Next is ang D2. So pila earnings sa Globe as a TEL is 100. Ito siya paste sa Globe. So by the way, in comparing sa stocks is imo po siya dili ka mo compare sa dili po sila related og business. Like for example, imong i-compare ang Globe to SM which is different. So imo siyang i-compare sa ihapong ka-related lang pod. So siya. So makita na to karon base dungagan na to siya current price na to siya dungagan na to. Current price. So price. So ang dito karon until is 1,000. So mas makita although makita dili na to siya makita karon if asay cheaper o asay overvalued o undervalued nga mga stocks. So sa karon is nag-talk pa ta sa earnings per share. So isa ni sa way og maglibog ka nilang tulo asa kamo palit. So by analyzing the fundamental analysis maka-decide ka og asa gyud imong palito nila, asay mas cheaper although ilang rate is mas dako but nana siya ikon nga although ingon na ilang rate since di man na sila moabot og ingon na nga mga shares if ilahang mga
share is dili pod profitable. And sa mga karon mo ni ang earnings per share. So, kisay mas dako nila karon, although lalahi sila og stock price, but so para nako murag mas dako si TEL karon ng PLDT compare sa Globe, since ang Globe is mahal ra pud kaayo. And then ultra next na pod. So let's say asam ta mo asay ni daog nilang tulo karon for. So para nako dako og si Globe. So ato tan-aw na pud sa another nga mga fundamentals. Next, continue ta. So mo to siya ang earnings per share. Now let's continue. PE o price earning ratio is the ratio for valuing a company that measures its current shares price relative to its earnings per share. So unsa po pasabot na to ani karon. So para nako is a quick snapshot where whether the company is cheap or expensive. Diri na ni karon nagdaog. So usually mo ni ang ginabantayan sa mga investor kung say mapalit asay mas barato or dili. So kani karon is balik na budta. So sa ang earnings per share, check na budta sa earnings per share kada stocks. So PE o price earning ratio. Diri karon sa PLDT is 11.95. Butang na to. PLDT. Next, sa D2 is 42. And sa Globe is 13. And also by the way, guys, isa po rin sa mga kuan ba? Although, baliktad, sorry. Globe is isa po ni ang price earning ratio, sa gini? Price earning ratio if how much investors are willing to pay sa ana nga stock. So karon, diri karon sis kabantay mo sa TEL is gamay ra ang mas, although so another ko nila is og nila pa og mas barato ang mas lesser ang rate, ang price earning ratio mas barato. And then mas higher, mas mahal. Lagi mas mahal siya. And then diri karon is para nako, although mas barato ang nakita nato karon nga mas barato ang TEL compare sa Globe o compare sa dito. Which is karon with the current price nila karon, makaingon ko nga sa dito is 2.13 and but ang price earning ratio niya is 42, so mag overvalued na jud kuno siya. Like for example, diri karon is PE, high price earning is risky na siya. So and low PE is undervalued. So gibalik na to siya karon. So risky na sa current rate karon sa D2 is 42, so risky na siya. So nagini siya tendency nga mo down pa ni siya balik ni siya piso kapin. So maning sa karon wala kun iundang sa kog palit since ang mga investors is mo po ni siya ang mohog po ni kaning price earning ratio karon is how much is the price nga ang mga investors are willing to pay. So gamble ni mo ni karon, so butang ta lang nipalit kag dito karon nga 2.13 and then assuming nato nga moabot ni 42 jud. So how much are willing to pay sa mga kwan. So ako mahaw bitaw mo ni karon ang value niya. So although nana siya mga calculations pero di na lang ta maglibog-libog ana. Gamiton na nato ang Instagrams na sila yung mga formula ni, but sa karon dili na lang gamiton na lang nato ang Instagrams. So manang gina-recommend yun ako perminti ang Instagrams. So sa karon, so asa man tanida sa karon og ako po papilion na ning duha, mas moris ko diri karon sa dito. Although gamay pa ihang earnings per share since bag-o pa man sad ni, and then init jud siya. High PE is risky. So risky jud kayo karon ang dito, which is tag 42 ang value niya compare sa uban nga ang PLDT is ang current price niya is 1,213 pero ang price ratio niya is tag 11 lang. So how much are willing to pay? So daghan gusto mo palit nga tag 11 lang.
compare sa tagdos pero daghan gusto mo palit ni abot og average siguro ni ratio niya is 42.2 ana. So mo ni siya ang comparison karon. And then asa na pug so it really depends on you ha, on asa ka mas mo gusto mo invest aning tulo ka telecommunications company. So nara gyapon although ang fundamentals is basis lang po nimo, and then base sa imong sa market sa estado karon sa market sa current events, isa na po ni siya sa imong basis nga murag ganahan ko mopalit aning dito or sa Globe ha or sa sa PLDT. And then next is nanapunta mo na natog explain ang earnings per share, price earning ratio, and then last is kaning return on equity. So return on equity or ROE is a measure of financial performance calculated by dividing the net income by shareholders equity. So karon ug ato pa nang kuan sa mga kuan karon maglibog na ta. So but balik ta karon sa sa Investograms naa gyapon na siya, available gyapon na siya, free gina siya. So diri karon unsa gito? Okay, ROE. So measure of financial performance and for me is a good measure of how much earnings a company generates from the money invested by the shareholders. So ingana namin tabugod. So lahi po katong profit, lahi pong earnings nga na-generate jud sa company sa kada shareholders because nahitabo ani karon sa stock market is gibaligya nila ang ilahang stocks for the reason nga is gusto sila ma-expand nga na. So lahi although na sila way pod nga unsa nila pag aside sa ilahang katong preferred shares og sa common stocks lahi po although lahi na siya but gina sa term na gilahi gid nila og unsa poy income nila sa ilahang mga na-invest sa mga income sa mga money nga gi-invest sa mga shareholders. So nana po na siya diri karon. So isa ni sa basis. So og ni income magyud, for example kanang balik ta sa Double Dragon. So para since kulang silang fund, nangingita sila investor para maka-expand sila. And then kato ba kailang mga expand is ni earn ba to or wala. Sa parang balik na punta diri. Comparison na po nato ang tulo ka telecommunication. And then sa PLDT is 19.91. Tel. And then sa Globe na po is 30.21%. And then sa D2 is gamay pag siya 3.45. Okay. So karon na naman ni nakuha na nimo ang price earning ratio nila karon. ROE. So makakita na sad nimo if kinsa jud ang ni profit. So therefore, sa aning tulo, mas dako og earnings ang Globe compare nila. And again, I'm not hyping D2. Gamay pa siya earnings. Wa pa man siya nagsugod. So para nako murag although init jud kini siya karon and pasad jud kun undang sa jud kog palit since mo feel gid ako mo barato pa ni siya. So mana dai ni karon. So to finalize, naara gyapon sa imuha o unsa gid nga mga companies imong paliton based sa imuhang na checklist karon sa imuhang mga say for example unsa ni tawag nimo unsa imuhang basis sa pagpalit sa isa ka stocks. And to recap ta, so earnings per share, price earning ratio, and return on equity. And sunod, technical analysis na punta. So this will be the basic, and that's all. Thank you.